So yun na nga guys, sa tapatang Taiwan at Gilas Pilipinas para sa huling laban sa first window ng Group B action para sa 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers. Riding on high ang Gilas pagkatapos ng convincing win nila kontra Hong Kong. Walang naturalized player ang Taiwan para sa ball game na ito, kaya naman inaasahan natin na madodomina ng Gilas ang inside game dahil na din sa presensya ni Kai Sotto. First quarter at same starting five gaya noong game natin sa Hong Kong ang ipinarada ni Coach Tim Cone. Agad ipinamalas ni Kai ang kanyang depensa at isang blanka ang ibinigay sa drive ni Wang Haochi. Unang mga puntos ng ball game ay courtesy of Kai sa kanyang dalawang free throws. Ngunit sa isang tres ni Liu Cheng ay agad na nakatikim ang Taiwan ng kalamangan. Agad naman itong binawi ni Justin Brownlee sa kanyang layup at isang tres, lamang ang Gilas 7-3. Nagkaroon ng 6-2 run ng Taiwan at naitablan nila ang ball game 9-all. Pagkatapos nga niyan ay nagising ang Gilas at nagpakawala ng 17-4 run para tapusin ang first period, lamang ang ating national team ng 13, 26-13. Unang nakapuntos ang Taiwan sa second period sa pamamagitan ng 3-pointer ni Lin Sin Quan. Sinundan pa ito ng isang floater ni Ui Che para sa 5-2 nating run nila para may babangin na habol sa 8, 18-26. Tila nga ba ang game plan nila ay tumira sa labas and hopefully nga ay pumasok ang kanilang mga tirada dito. Pero may panagot dyan guys si Carl Tamayo na pumukol ng isang tres para mayangat muli sa double figure ang kanilang kalamangan 29-18. Hindi nga pinascore ng Gilas ang Taiwan ng mahigit 4 na minuto at ang ating national team ay nagkaroon ng 13-2 nating run kung saan 5 ang nagawa dito ni Kai Sotto. Hindi nga makapasok ang pensa ng Taiwan sa loob dahil sa presensya ni Kai at isang blanka ang kanyang nagawa sa isang layup ni Chang, lamang ang Gilas ng 13, 44-21. Sa huling 5 minuto ng second ay nanatiling agresibo ang Gilas at nakita din natin sa quarter na ito ang parati nating nakikitang move ni Kai, lalo na nung PSF days niya kung saan tila nililin lang niya ang bumabantay sa kanya ng isang fake pass bago nga ito gumalaw to the basket. Natapos ang quarter, lamang ang Gilas Pilipinas ng 25 big points, 52-27. Top scorer si Kai sa first half, scoring 14 points and grabbing 4 rebounds. Ang mabigat dito guys ay meron ng 3 block shots ang ating pambato. Sinundan ni Justin Brownlee ang scoring ng Gilas with 13 points while grabbing 7 rebounds. Simula ng third quarter at agad na sinimula ni Brownlee ang scoring sa isang layup off an assist by Scotty. Isang magandang pasa ang ibinigay ni Kai Sotto kay Justin para sa isang tomahawk dunk, lamang na ng 30 ang Gilas, 63-33. Tila nga ba nakukontento na si Kai sa pagpasa sa kanyang mga teammates dahil isa na namang assist ang kanyang ibinigay kay St. Dwight na nakapukol ng isang jumper. Sa pagpasok nila Carl Tamayo, KQ at Chris Newsome ay nakuha ng Gilas ang pinakamalaki nilang kalamangan so far, ang score 80-38 bago makabuslo ng tres si Lin Bingsheng pagkatapos ng mahigit 3 minuto na wala silang field goal. Natapos ang quarter, lamang ng 41 ang ating national team, 82-41. Same 5 sa start ng fourth and last quarter para sa ating Gilas Pilipinas. Isang blanka ang ipinamalas ni Carl Tamayo sa layup ni Lin Cheng. Isang alley-oop dunk naman ang nagawa ni Japet Aguilar sa isang magandang lob pass ni CJ Perez. At the 6:52 mark ay binalik muli ni Coach Tim Cone si Brownlee. Sinundan pa yan ang pagbabalik nila Dwight Ramos, Calvin Oftana at Kai Sotto para tapusin ng unang nagpasimulang 5 ni Coach Tim Cone ang laban. Lamang na sila ng 47 points sa yugtong ito, 92-45. Kulang na nga lang ng 3 rebounds si Kai para maiposte niya ang ikalawa niyang double-double in as many games at samahan si Justin Brownlee na mayroon na ring double-double. At sa 43-second mark left sa ball game ay nakuha ni Kai ang kanyang ikasampung rebound para makumpleto ang isa na namang double-double game sa isang follow-up dunk para sa huling mga puntos ng ball game. Tinambakan ng Gilas ang Taiwan ng 53 big points sa score na 106-53 para manatiling malinis ang kartada na 2-0 sa Group B. 6 na players ang nakakuha ng double figures para sa Gilas sa pangunguna ng 26 points at 13 rebounds ni Justin Brownlee na sinundan ng 18 points at 10 rebounds ng ating pambato. Nakapagambag din sina Calvin Oftana ng 13 points, 12 points naman para kay St. Dwight, 11 para kay Carl Tamayo at 10 puntos para kay KQ. Tanging si Jamie Malonzo lamang ang hindi nakascore dahil hindi siya ipinasok ni Coach Tim Cone.
Sa iba pang mga laban ay tinalo ng New Zealand ang Hong Kong 88-49, nalusutan naman ng Japan ng China 76-73 na muntik pang mag-overtime kung pumasok lang ang last second shot ni Ju Junlong as time expires. Tinambakan naman ng South Korea ang Thailand 96-62. Nakakuha naman nila Jericho Cruz at ang Team Guam ang panalo kontra Mongolia 74-63 at sa huling laban ngayong linggo ay panalo ang Australia kontra Indonesia 106-51. So ito na guys ang team standing pagkatapos ng Day 2 games para sa Groups A, B, and C. Nasa itaas ang Australia sa Group A na may 2-0 na sinundan ng South Korea at Thailand na may parehas na 1-1 na kartada. Ang Indonesia ang nasa ilalim at mayroong 0-2 record. Sa Group B naman ay nasa first place ang Gilas na may 2-0 record. Bagamat parehas sila ng New Zealand ng win-loss record ay nasa ikalawang pwesto lamang ang Tall Blacks dahil mas mataas ang quotient ng ating national team at 83 as compared sa 59 ng New Zealand. Sa Group C naman ay nasa unang pwesto ang Japan na may malinis na record at 2-0 na sinundan ng China at Guam na parehas na may 1-1 record. Nakuha ng China ang second place via a better quotient.